Numbers chapter 14, reading from verse 6 hanggang verse 10. Okay? Numbers chapter 14, verse 6 hanggang verse 10. So, aklat po ng mga bilang, okay? Kabanatang 14, mga talatang 6 hanggang talatang 10. Kung nakita na po, sa amen. Okay, babasahin ko na lamang po at sundan nyo na lang po ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. So, renting of clothes signifies or symbolizes frustration. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we pass through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread unto us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Notice that recurring yung word na with us. Then sabi dyan, fear them not, but all the congregation bade to stone them with stones. And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Ama, sa oras na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong presensya na patuloy na gumabay po sa amin mula noong January hanggang ngayong December 2024. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng nangyari sa taong ito ay dahil po sa inyong biyaya. Wala po kaming dapat maging alalahanin, hindi po kami dapat magreklamo, sapagkat ang lahat ng nangyari ay nangyari po ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami na tanggapin po namin ang katotohanan ito at humarap sa panibagong taon, panibagong bukas na kasama po, Panginoon Diyos, ang iyong pangako, ang iyong presensya at iyong provisyon. Salamat po ng marami, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. The title of the message for today is Acknowledging the Promise Fulfiller God. Acknowledging the Promise Fulfiller God. Now, we're going to focus on the word promise. Okay? The word promise. Ang taong tangan-tangan ang isang pangako, nagkakaroon po siya ng tinatawag po nating confidence. Nagkakaroon po siya ng tinatawag po nating courage. Diba? Sapagkat kapag may hawak kang pangako, diba, ang lahat ng iyong alalahanin, ang lahat ng iyong, let's say for example, mga hindi inaasang magiging sitwasyon, magkakaroon ka ng lakas ng loob. Bakit? Hawak mo pangako ng Panginoon. Ang sabi ni Marie Curie, let me state her quote, sabi dito, nothing in this life is to be feared, but to understand. Now is the time to understand more that we may fear less. Marami sa atin ang natatakot humarap sa kinabukasan, humarap sa problema, humarap sa pagbabago, sapagkat hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. So kung bakit natin tinitignan ang pangako ng Diyos, hindi lamang ito tumutukoy sa magagawa ng Diyos, kundi tumutukoy po dito kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Halimbawa, kung kayo po ay dumadanas ng pambubuli at meron kang inaasahan na higit na mas malakas at mas may kakayanan umarap sa pagsubok, magkakaroon ka ng lakas ng loob. Lalo na kung yung tao na nangako sa iyo na hindi ka iiwan. Tama? Because of that promise, magkakaroon ka ng lakas ng loob. Hindi lamang po yun. When we talk about the word promise, mga kapatid, mga minamahal, it gives us peace of mind. Halimbawa, walang-wala ka,
And then, merong isang tao, mahal mo sa buhay, na nagsabi sa'yo na, alam mo, tutulungan ka, magkakaroon ka ng kapayapaan. Bakit? Hindi nakasalalay sa iyo yung iyong sitwasyon, kundi nakasalalay na ngayon sa taong nangako. Tatanda po ninyo, kung meron man tayong dapat ibigay ang ating tiwala, ang ating pag-ibig, ang ating pag-asa, wala nang iba kundi sa Panginoon po lamang. Because only God and in His Word, magkakaroon po tayo ng assurance na anuman ang mangyari sa ating buhay, magkakaroon tayo ng kapanatagan kasi tapat siya na nangako. Tapat siya na nangako. Now, dito po sa ating pinag-aaralan o pag-aaralan mga kapatid, it gives us the idea that Israel should be the promise keeper. Okay? Na yung pangako ng Diyos ay dapat tangang-tangan nila, naiintindihan nila at pinagbubulay-bulayan nila. That is their part of the promise. Now, ang trabaho ng Diyos, He is a promise fulfiller God. Siya yung tumutugon ng pangako. Amen? Nangangako siya at nakataya doon ang karakter niya. Kasi kapag hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, sinungaling siya. At kapag ang Diyos nangako, naku, hindi niya babasagin yan. Dahil kung sakaling ganun ang Diyos, malamang sa malamang, matagal na iniwanan na ng Diyos ang Israel. Alam niyo ba't sila nagstay? Because of the promise given to Abraham, Isaac, and Jacob. Maybe, He has not given us the promise na kagaya ng kina Abraham, pero makapagtitiwala ho tayo na kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kasi napatunayan sa Israel. So kapag sinabi niya sa iyo na hindi kita iiwan, ni pababayaan man, mapangahawakan mo yan. That is His job. But how about you as a promise keeper? Nagtatapat ba tayo sa Panginoon? By acknowledging, remembering, meditating on the promise of God. Kasi dito mga kapatid, may pangako ang Diyos. Amen? You have to understand na bago pa man pumasok itong sina Caleb, itong sina Joshua, and the 12 leaders of 12 youths na nagre-represent sa 12 tribes ng Israel, may pangako na ang Diyos. Tingnan nga po natin. Now, in chapter 14, verse 1, ganito ang sabi ng Panginoon. Okay? I'm sorry. Chapter 13, verse 2. Okay? Chapter 13, verse 2. Sabi dito, send thou men that they may search the land of Canaan. So yung utos ng Panginoon. And then next, ang sabi dyan, which I give, okay, which I give unto the children of Israel, and every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler, at sabi dyan, among them. Now, ginawa ito ng Panginoon, mga kapatid, hindi dahil hindi alam ng Diyos kung ano yung lugar, hindi alam ng Diyos kung ano yung gagawin niya, o para makita yung sitwasyon. Hindi ganun ang ating Lord. Kundi gusto niyang ipakita sa Israel, namely sa mga youth during that time, kung ano yung gagawin ng Diyos para sa kanila. Naintindihan po ba niyo? When God is giving us a situation, He allowed it to happen kasi may gagawin siya sa buhay ng tao, pinagbigyan niya ng sitwasyon. Hindi kayo binigyan ng problema para pahirapan. Hindi ganun ang Lord. It's an opportunity for you to get closer to God para mas lalong mapalapit sa Diyos. So it's up to us how to walk by faith, how to focus on God, on that situation na kakaharapin po natin. Ang problema, mga kapatid, hindi tayo lumalakad sa pananampalataya. Just like the Israel. Because walking in faith, meaning to say, understanding what the promise of God is. Walking in faith, ang ibig sabihin po nun, kinikilala natin yung Diyos na nagbigay ng pangako, hindi lang yung pangako. Kasi tayo mga tao, nasanay tayo sa pangako na napapako. Tama? Ang tao kasi limitado yan. Ang tao nagbabago, ang tao nagkakamali, ang tao nakakalimot. Ang Diyos hindi. Hindi siya nakakalimot, ang Diyos hindi nagbabago, at ang Diyos hindi siya nagkakamali.
So kapag sinabi niya, mapanghahawakan natin ito. Now, dito sa pagkakataong ito, the Lord is asking, okay, giving opportunity to the Israelites, sige, puntahan niyo yung lupa na ibibigay ko, yung lupa na ipinangako ko sa inyo, and you will see kung anong gagawin ko. Now, anong ginawa ng bansang Israel? So, nagpapunta sila ng 12 spies, okay? Each tribe of Israel. Bakit each tribe? Kasi each one of them tatanggap ng blessing. Amen? So, tatanggap sila ng lupaing pangako na ibinigay ng Panginoon. Ano pong nangyari? To make the long story very, very short, pumunta sila sa land of promise. They observed the land. Tama? So, ano yung observation po nila? Nasa verse 28 ng chapter 13. Tingnan nun natin. Okay? So, nagpunta sila. So, nagpray sila, etc. Ito yung observation nila. So, ano yung nakita po nila dyan? Okay? Sige nga, atras muna natin sa 27. And they told him and said, okay, sinabi nung 12 spies kay Moses, we came unto the land whither thou sentest us. Okay? Saan mo ko pinapunta? And surely it floweth with milk and honey. Okay? That is a figurative statement na meaning to say na yung lupain sagana, magandang lugar. Okay? And this is the fruit of it. Okay? There's some Bible illustrate na sa sobrang sagana ng lupa, para bang ang ubas singlaki ng suha. Ganun siya katindi. Sunod natin sa 28. Nevertheless, eto na. Okay, observation to ha. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled. Okay? And ano sabi dyan? And very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Lahat sila, ito yung observation nila. Kahit si Caleb, kahit si Joshua. Okay? Ito yung observation nila. That's the reality. Now, ang tanong, ano yung magiging response nila? No matter what situation na kinakaharap po natin, our response matters to God. Hindi pinag-uusapan dito kung gaano kalaki o kalit yung problema kinakaharap. Ang tanong dito, ganito, paano tayo tutugon sa mga sitwasyong ito? Lalapit ka ba sa Diyos para makita ang kanyang kalulatian, ang kanyang kapangyarihan? Sa ganun, mapagtagumpay mo problema na yan? O wala lang? Basta dumala yung problema. Now, I want you to notice yung response nila, okay? Makikita natin yan sa verse 30. Okay? Ano yung response ni Caleb at ni Joshua? Ito yung response nila eh. Sabi ito, no? Okay, merong higante. Okay, may malaking bakod. So, sabi ngayon ni Joshua and Caleb, let us go. Okay? Let us go up at once. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Okay? And possess it, for we are well able to overcome it. Grabing lakas ng loob. Di ba nakita ni Caleb na may higante, may pader? Yung observation nila eh. Pero ang response niya, tara, punta na natin. Ang tawag dyan, focus. Kasi hindi siya nakatingin sa laki ng bakod at sa laki ng tao. Nakatingin siya sa laki ng Diyos sa pinaglilingkuran niya. Yung 10. Tingnan nga natin. Yung kasunod, ito yung kanila. Okay? But the men that went up with him saith, we are not able. Kita niyo yung difference? Yung dalawa sabi, let's go. Possess the land. Ito namang 10, we're not able. Hindi natin kaya. Okay? To go up against the people, for they are stronger, ang sabi dyan, than we. Tanong, mali ba sila? Tama sila. Tama sila na mahina sila. Ang problema sa equation na ito, tinanggal nila yung Diyos, kaya nahihirapan sila. Now, the statement of Caleb kung bakit malakas sa loob niya, kahit mahina sila, is the factor na kasama nila ang Diyos. Yan yung factor doon. Kung sa iyo lang, di mo talaga kaya. Hindi mo talaga kaya. Pero dahil meron kang Diyos, kilalanin mo siya, i-acknowledge mo siya, sapagkat kung wala ang Diyos, hindi mo talaga makakaya.
See, the two statements, magkatabihan ha? Magkatabihan. Kaya nga, depende sa ating response. Ang problema, ganito, they are leaders kasi. Sinong mas pinili ng Israel? Mas pinili nila yung 10. Ano nangyari? Nag-iyakan sila. Tingnan po natin okay? Let us look. 32, okay? And they brought up an evil report unto the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up inhabitants thereof. In-exaggerate na nila. Sabi daw, tao ka rin, mamangan lang tao. Grabe, no? Pag malayo ka sa pananampalataya, malayong-malayo din ang mga bagay na sinasabi mo. Ayun, mamangan lang tao. Eateth up inhabitants thereof, and all the people we saw in it are the men of great stature. Talagang, kapag ang buhay mo, lumalakad ka na hindi ka nakatingin sa Panginoon kung saan-saan ka nakatingin. At ang iyong paningin ay nakabase sa mga bagay na temporal, mga bagay na panlupa, na nagdudulot sa iyo ng maraming kahinaan. Kaya huwag kang magtataka, although mananampalataya ka, you live not in a victorious life, but a defeated life. You are a loser in the sight of God. Kasi imposible naman na meron kang Diyos, pero ganun yung mindsetting mo, hindi dapat ganun. Mga kapatid, kaya walang dahilan sa isang mananampalataya na ang dami-dami dahilan kung bakit hindi siya makapaglingkod ng totoo, hindi siya makakapamuhay ng totoo. Dahil sabi ko nga po, hindi siya kasi nakatutok sa Panginoon. Hindi siya nakatutok sa Panginoon. Yun ang pinaka-nakakalungkot po dyan. Ano po? Yan ang isa sa sitwasyon na dapat pong mabago. Okay? Tuloy natin in 33. And there we saw the giants, the son of Anak, which come out of the giants, and we were in our own sight as grasshopper, so we were in their sight. Yung mga tao kasing, yung mga anak ni Anak, okay? Ano lang naman sila, mga 9-footer ang taas nila. 9-footer, imagine mo yung pinto, a normal door, yan ang size, mga 9 feet. Paglalak mo mga higante ka, okay? So, ganun kataas. Okay, tayo kasi, mga Pilipino, wala akong umaabot halos ng 6 feet Di ba? Kung meron man, may halo na yon. Pero yung tunay na Pilipino, 4 flat nga lang yata Yung mga ITAS, mga original. So kung maliit ka, be proud. Kayo yung original. Okay? So tuloy mo natin dito. So yun yung nakita nila. Again, tignan po natin kung paano naman sumagot sina Joshua. Yung verse po natin, chapter 14, verse 6. Tingnan natin. Okay? Kasi nga, nagkakagulo na. To the point na nag-iyakan sila sa verse 1. Atras muna tayo sa verse 1. Okay? Verse 1. And all the congregation lifted up their voice, and they cried, and the people wept that night. It's a kind of foolish. Kasi sinabi na ng Panginoon, I will give the land to you. Huwag ka na mag-isip na iba pang bagay. Kasi yun yung pangako ng Diyos. But their response is different. Imagine, may 2 choice sila. Let's go and conquer the land. At yung pangalawa, we're not able. So, malalaman mo yung totoong relasyon mo sa Panginoon based on your response. So, mas pinili nila yung maging talunan sila. Kaya nga paglago sa pananampalataya, ang katatagan ng paglago sa pananampalataya, nasa desisyon po yan. If you decide na mabuhay ka nang walang pananampalataya, it's up to you. Pero please, huwag kang mag-expect ng blessing. Huwag kang mag-expect ng pagbabago. Huwag kang mag-expect na magiging sagana ang iyong pamilya sa paglakad sa pananampalataya sa Panginoon, sapagkat hindi mangyayari kasi una sa lahat, hindi ka lumakad sa pananampalataya. Let's jump in verse 6. Anong sabi ni Joshua? Sabi ni Joshua ganito, And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh
which wear off them that search the land. Anong sabi doon? Rent their clothes. Ito naman yung klase ng response sa isang taong malapit na malapit sa Panginoon at hindi niya inintsapwero yung mga kasama niya, pero dahil yun ang pinili nila, nagkaroon ng kalungkutan sa kanilang mga puso to the point na pinunit nila yung kanilang mga damit out of frustration. Why? Siguro naisip nila, hindi nyo ba nakikita yung pangako ng Diyos? Hindi nyo ba naiintindihan yung glory, yung blessing ng mga taong sumusunod? O ano yung sinabi nila? Sunod. Sabi dito, ganito, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. Ibig sabihin, si Lord pag nagbigay, the best. Sunod. Sabi dito, ganito, if the Lord delight in us, kung matutuwa ang Diyos sa atin, sinabi niya to kasi, alam, nagkakaroon ng kaguluhan eh. You have to choose. Natatawa lang ako, mula simula, hanggang magwakas si Joshua, naalala yung huli, choose you this day whom you will serve. Naalala niyo yun? Ganun lagi. So hindi na nagbago yung Israel. Pero siya na natili. So ngayon sabi niya, if the Lord delight in us, He will bring us. Notice He will bring us. Hindi sinabing makakapunta tayo doon. Dadalhin tayo ng Diyos doon. That's focus. He will bring us into this land. Ang sabi dyan, and it give it us. Siya yung nagbigay. Ibig sabihin, alam nila yung pangako ng Diyos. A land which floweth with milk and honey. Ang sabi ko dyan. Tuloy nga natin sa verse 9 kasi maganda rin to eh. Sabi niya, only. Okay? Only. Rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land. Okay? For they are, ang sabi dyan, bread for us. Kanina, sabi nila, mamangan lang tao. Sa atin hindi. Naku, chicken lang sa atin itong mga to. Di ba? Panis. Kakayanin natin ito. Take note they have the same observation. Okay? Malaki yung bakod, malalaki yung tao. Pero sabi ko nga, depende kung kanino nakasalalay ang iyong pananampalataya, ang iyong focus. Dahil they are so focused to God, they were so eager na magtagumpay sa buhay, even though merong difficulties. Hindi naman nawala yung difficulties, ando doon pa rin eh. Pero dahil nakita nila yung factor na makakasama at makakatulong nila ang Diyos, tutuluyan nila yan. Anong dahilan para hindi tayo maglingkod sa Panginoon? Ayun, for they are bread for us. Their defense is departed from them. Notice that. It's the same people na nag-observe na mataas yung bakod. Pero tatandaan mo, bagsak ang kanilang defense. Ano nakita nila? Wala silang Diyos. Yun yung factor doon, mga kapatid. And the Lord, ang sabi dyan, is with us. Bakit wala yung defense nila? Wala silang Diyos. Na kanino yung Diyos? Nasa kanila. Fear them not. Ba't nila nasasabi to? Kasi alam nila yung pangako ng Diyos. Mga kapatid, for us somehow to get the understanding, ano nga ba yung nangyayari dito? When a person is driven by fear, tatandaan nyo to, number 1, there is no good seen at present. There's no good seen at present. Yung taong nabubuhay sa takot, wala silang nakikitang maganda. Okay? Wala silang nakikitang maganda, especially during that time na dumadaan sila sa sitwasyon yun. Mga kapatid, if we live our lives in fear and not on the promise of God, nako, nabubulagan po kayo at nagiging mangmang po at wala ang talino ng Diyos na nagbumula sa Kanya. Kasi kung wala ang Diyos at hindi mo siya ina-acknowledge sa buhay mo, marami kang kinakatakutan. Tama? Marami kang alalahanin sa buhay. Mga alalahanin na kung saan ang siyang pumipigil sa iyo kung bakit ka hindi lumalago spiritual. Tama yung sinabi natin kanina. Di ba? Maraming takot, maraming galit sa puso. Bakit hindi ka marunong magpatawad? Meron ka kasing takot. Takot sa sabihin ng ganito, ganyan. If we are indeed a believer in Christ, natututo tayo magpatawad. Ang pagpapatawad kasi hindi lang binibigay sa mga tao humingi ng tawad.
Kasi ang pagpapatawad, hindi mo pinapalaya yung ibang tao, kundi ikaw pinapalaya mo yung sarili mo. Dahil kapag hawak-hawak mo ang galit sa iyong puso, nakatanikala ka sa galit na yan at hindi ka makakawala. You have to free yourselves, mga kapatid. Galit, takot, lungkot, every emotion. In fact, I'm studying the basics of emotion. Ang ganda nung napanood ko, sabi niya, anger is not a primary emotion. Nagulat ako doon, ha? Ang anger is a secondary emotion. Kapag natatakot ka, or kapag nalulungkot ka, nagiging defense mechanism mo na lang ang anger. Kaya pala. So sabi ko, when our relationship to God is so established, alam mo yun, magkakaroon ka ng tinatawag nating fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, patience, gentleness, goodness, temperance, faith, lahat ng yun. Kasi nga, kilala mo kung kanino nakasentro yung buhay. Ngayon, kapag puno-puno ka ng takot o puno-puno ka ng negative emotion sa iyong buhay, anong nagagawa nito? There's no good, seen at present. Wala kang nakikita maganda. Kapatid, hindi mo magandang nabubuhay po tayo sa negativity. Kung ginawa niya ngayon 2024, it's about time to let it go. Hindi yung awit ni Elsa. Okay? Bitawan niyo yan kasi hindi makakatulong sa iyo. Para walang pinagkaiba yan, sa isang tali na hawak-hawak mo, na nakatali siya sa isang poste na hindi naman gumagala, pero pilit mong hinihila. Ano nangyayari? Ikaw lang nasasaktan. Ano gagawin mo? Para hindi ka masaktan, bitawan mo. Pagkatiwala mo sa Diyos. May mga bagay sa mundo na hindi mo kayang kontrolin. So let it go. Hataya mo ang Diyos. Tayo kasi natatakot tayo na baka mawala sa ating control. Kahit ano yan, trabaho, sitwasyon, anak. Minsan sinisisi mo pa ang Diyos. Kasi Lord, yung mga anak ko hindi sumusunod sa akin. Dapat, ano mo yan? Trabaho mo yan. Ngayon, kapag lumaki yan na hindi mo naturuan, ano mo na yan? Pananagutan mo sa Diyos yan. Hindi ko sinasabing wala ng pag-asa, kasi kapag hanggat meron tayo Diyos, may pag-asa eh. Diba? Pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para sa ganon, gawin natin mga bagay na dapat natin gawin upang umasa tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng talino sa mga sitwasyon na pinagdadaanan po natin. Sabi ko mamimili ka lang eh. Magiging marunong ka o magiging mangmang ka. Here's the choice. Merong sitwasyon negative eh. Hindi naman nila pwedeng sabihin, Lord, pwede bang paliitin yung mga kalaban namin? Pwede ba yon? So, anong ginawa nila? Lumakad sila ng may pananampalataya. How? They focus their lives to God and see the difference. Yung dalawa may confidence. Yung dalawa may hope. Yung kabila, nagdulot sila ng kalungkutan, kaguluhan, to the point na umiiyak sila buong gabi. Samantalang hindi dapat ganun sa mga taong may pangako ng Panginoon. Hindi dapat ganun. Bakit ganun? Anong tawag sa ganung move? That is foolishness. You have the promise of God and you chose to do differently. Or the opposite, sabihin na natin. Bakit? May pangako ng Diyos eh. Pangalawa na kinakailangan natin tandaan, when a person is driven, by fear or anxiety, the only reality is what they fear the most. The only reality is what they fear the most. Kapag ikaw, it's either takot ka, wala kang ibang nakikita kundi kinakatawa, yun yung magiging realidad mo. Magiging bulag ka na sa presensya ng Panginoon kasi yun lang ang nakikita mo. Kaya dapat ihingin natin ang tawad sa Diyos at panalangin natin sa Panginoon, Lord, pwede po ba buksan niyo po yung mata ko upang sa ganun makita ko ang aking pinagdadaanan. Itong aking sitwasyon na dapat kong malagpasan sa tulong at biyaya po ninyo. We need to have a new set of new eyes, clear eyes, by faith. Kasi kung makikita natin, magkaiba yung lente. Yung tao walang pananampalataya, tayag yun, diba? Kikyakla, buong magdamag. Pero itong dalawa, sila, kumbaga, they are pumped with adrenaline.
Tara, sulusubin na natin. Ang bira, binigay na ng Lord eh. Kita niyo yung difference ng dalawa? Kaya natanong, kayo, ano pipiliin ninyo? Diba? Kung kayo tunay ng mananampalataya kay Kristo, lagi nating alalahanin ang pangako na nagbibigay ng kalakasan, kagalakan, pag-asa. Kaya hindi pagtataka mga kapatid, maraming Kristiyano, they are living in a defeated life. Talunan na kanilang buhay. Why? They don't know the promise of God. And that is number 3. They are defeated even before they start. Kapag kayo, puno-puno ng takot, talunan na kagad kayo, di pa kayo nagsisimula. Are you listening to me? Kapag tayo wala sa Panginoon, and we are bombarded with anxieties in life, talo ka na kagad, di ka pa nagsisimula. Actually, hindi ka talaga makakapagsimula. Kasi ganun ang ginagawa ng takot eh. Di ba? They froze you to death. And the enemy, ang kalaban, gagawin niya, papaisip siya, hindi ka karapat dapat sa Diyos. Di ba? So ano mangyayari? Talagang mawawalan ka ng pag-asa. Mga kapatid, again, that is not how we live as a believer in Christ. Hindi dapat ganyan ang pamumuhay po natin. So ano pong gagawin po natin? I will give you 3. Una, we must acknowledge the presence of God that guides us. We must acknowledge the presence of God that guides us. Tandaan niyo, mula pa nung simula, inalalayan na sila ng Panginoon. Kaya nga, itong commandment sa kanila, it's just a giveaway. Kasi nga, ang Diyos na yung gumawa eh. Remember, when they are in the wilderness, binigyan sila ng pillar of cloud, binigyan sila ng pillar of fire tuwing gabi. Yung mga damit nila, hindi po naluma. Ang Diyos na ang unang gumawa. So, anong gagawin ng Diyos na yan? Kinakailangan subukan yung kanilang pananampalataya kung gaano sila katapat sa Panginoon. But sadly, again, sabi ko nga, they are not able to comprehend yung mga bagay na dapat po nilang makita. Bakit? Nagpapakita lamang na talagang di pa talaga sila totoong suko sa Panginoon. How about you, believer in Christ? Diba? Ano pa yung mga bagay na hindi natin na isusuko? Huwag na kayo magkunwari, mga kapatid. Kilala naman kayo ng Panginoon. Amen? Kilala tayo ng Panginoon sa ating pag-iisip, sa ating gawa. Wala tayong may tatago sa Panginoon. I myself, wala akong may tatago sa Panginoon. Kayo po na wala kayong may tatago sa Panginoon. So kung hindi natin iisipin itong mga bagay na ito, na ang Diyos ay nandiyan, the presence of God. Again, the presence of God drive us to the fact that He is the promise fulfiller, we are the promise keeper, then we need to respond. Kinakailangan natin tumugon ayon sa karakter ng Panginoon. Siya yung nagbigay, go! Nakakalungkot isipin, ito yung panahon na marami na po ang hindi siniseryoso ang pangako ng Panginoon. So again, it's about time for us to be serious in the faith. The world is gone crazy. I don't know if you notice it. Ang gulo na ng mundo. Sobrang gulo na ng mundo. Salamat sa Panginoon. Siguro kung hindi nyo napapansin, kasi kung hindi mo napapansin, kasi masyado kang tutok. Yung iba, they are focused on the world, but you are focused on the Word. If the world is gone crazy, okay, then therefore, ikaw dapat, the Word is giving us direction. Amen? Binibigyan tayo ng tamang paglakad, ng tamang pag-iisip. Kasi mga kapatid, kung hindi po natin aalalahanin ang pangako ng Panginoon, nagpapatunay, again and again magpapatunay lamang kung nasaan yung focus po natin eh. Imagine niyo, ang mundong ito, wala nang ginawa kundi magtrabaho, wala nang ginawa kundi problemahin ng politika, wala nang ginawa kundi pasayin na kanilang mga sarili. That's not the way of the Word and the way of the Lord. The ways of the Lord is to give back the glory na nagmumula sa Panginoon. Naputol yun eh.
Kaya nga, ang gulo-gulo ng mundo kasi nga, hindi na nila alam kung ano yung purpose ng kanilang mga buhay. Kung mananampalataya ka, it answers the bigger questions in life. Alam niyo po ba yun? Ano yung purpose mo sa buhay? What do we do after this life ends? Diba? Sana nasagot niyo na po yan. Kasi nga, nasa Panginoon ka na. Amen? It's not about us. It's all about God. Yan lagi po natin sinasabi. Again, we need to acknowledge the presence of God because God is guiding us continually. Sabi ng verse 21, ganito. Okay? Ng chapter 14. Sabi, but as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord, because all those men have seen my glory and my miracles, which I did in Egypt and in wilderness, and have tempted me now. Ano sabi dyan? 10 times. Alam nyo gaano kasakit sa Lord to? Masakit to. Pinakita ng Panginoon yung magagawa niya. Out of nothing, nag-provide ang Panginoon ng sustenance. Biro mo nagta-travel ka sa wilderness, walang-wala. And then nagsusulputan yung mana, di ba? Dumadating yung quail, nagkakaroon ng water kung hihingi lang sila ng tama sa Panginoon. But sadly, these people are so focused. They are very entitled sa kanilang mga buhay na para bang ang Diyos ang may utang sa kanila. Hindi man lamang nila pinasalamatan yung presence sa ng Panginoon. Ang tawag natin dyan, pagiging ingrato. Amen. The word grateful, nagkakaroon na po siya ng impact sa akin habang tumatanda ako. Siguro, magiging iba ang impact niya kung mas bata-bata kayo. Ang pagiging mapagpasalamat, ang isang katangian na dapat meron ang mga tunay na mananampalataya. Although hindi lahat talaga ng tao pinagkalooban ng ganun, no? Pero ngayon mananampalataya ka na kay Kristo, dapat meron ka na mapagpasalamat na puso. Problem, those people who are ingrate o hindi marunong magpasalamat, walang karakter ng pagpapasalamat, sila yung tao walang contentment, sila tayo hindi masaya, pansinin ninyo. Pero yung mga tao masaya, mapagpasalamat. I'm not saying na thank you for this food. Hindi yun eh. Kumbaga, they're full of gratitude in a sense na nagre-reflect yun sa kanilang buhay, the way they see life. Yung hindi sila naiinggit sa pagpapala ng iba kasi nagpapasalamat sila kung ano yung meron sila. Manyira, hindi sila nanira na kapwa kasi alam nila yung blessing na meron para sa kanila. Yun yung sinasabi ko mapagpasalamat. Pero yung ingrato, puro negative ang nakikita. Parang Israel. Kaya nung napuno na si Lord, kasi binless sila, no? So ngayon, di ba, punta niyo itong promised land. Nag-iyakan sila. Siguro sabi na, namin yari. Pero pupunta ko lang kayo doon para at least makita ninyo kung ano yung, alam mo, yung lupa. Ngayon kung may kalaban man, huwag kayo mag-focus doon. Sa akin kayo mag-focus. Hindi naman sinabi ni Lord, hindi nga. Pero nagawa yon ni Caleb and ni Joshua. Why? Kasi nga focus sila sa Panginoon. Bakit? Talino yun na nagbumula sa Panginoon. Pwede ba maging matalino tayo? Huwag tayong mangmang. Kaya, nakakalungkot man, nalungkot ang Lord eh. If these people acknowledges the presence of God, hindi mangyayari to. Alam mo ang tawag dito? Mercy. Kasi kung ang Lord lang, ang ihataw niyang karakter, yung justice, patayin niya na lang lahat to. Masyado na brutal. Hindi brutal ang Lord. Siya ang may-ari ng buhay. Siya rin ang kukuha nito. Igrato ka, di mo ko pinapasalamatan, patayin na lang kita. Nagigets niyo? Tandaan niyo walang utang na loob ang Diyos sa atin kahit kapiranggot. Huwag ka pilingera. Pwede ba sa katabi mo, huwag ka nga pilingera.
Di ba? Nakakalungkot eh. Kasi sabi dyan, no? And have tempted me now 10 times. Dapat ang ginagawa nila, magpakababa lang sila, sumunod sila sa Panginoon. Makita kung gaano yung pag-ibig ng Diyos, yung provision ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi naman tyrant ang Diyos eh. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na, oy, lahat kayo, required kayo i-worship. Hindi ganun ng Lord. Pero ginagawa ng Lord, upon every provision, blessing, protection, presence of God, pambira. Anong klase ka ba naman tao pag hindi pa nakita yan? Amen? Maintindihan mo pa kung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maintindihan natin yon. Pero Kristiyano, parang posible tayo. So we need to acknowledge the presence of God that guides us. Pangalawa, okay, we need to be reminded of the promise of God assuring us the victory. We need to be reminded of the promise of God. Kanina, presence of God. Ngayon, the promise of God. Assuring us, alam mo yan, that assuring us of the victory. Katagumpayan. Okay? So kapag sinabi natin pangako, ano ginagawa? Inaala-ala po natin yan. Pinagbubulay-bulayan po natin yan. Sapagkat again, it talks about the character of God. Malaki pananagutan ng mga tao. Alam niyo po ba? Alam niyo bakit? Tanong niyo ako, bakit pastor? Kasi sila po'y tuli. Circumcised. Sa atin, ano lang yun eh, hindi siya cultural. Sa kanila, cultural and religious at the same time. It's a sign that God has given us the promise. Kaya yun yung dinidikdik ni King David nung kalaban niya si Goliath. Ano sabi niya? You uncircumcised, sabi kay Goliath. Bakit? Kasi yung circumcision is a promise. Promise na ibibigay yung lupa. Yun yung ibig sabihin ng circumcision. Hindi lang basta word ang sinabi ng Panginoon. Meron silang covenant. And the covenant of the circumcision, yung pagtutuli, palatandaan nyo, it's a physical manifestation na ang Diyos mismo nangako sa kanila. Galing, no? Promise of God assuring them the victory. Now, in a church age, sa panahon natin ngayon, God has given us victory. Dalawa lang yung nag-amen. Binigyan tayo ng katagumpayan sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagsubok. Binigyan tayo ng katagumpayan kasi ang katalinuhan na meron tayo patungkol sa pamumuhay natin dito sa lupa, no matter what situation that is victory in itself. Kumbaga, may edge na po tayo. Kumbaga, hindi na dapat tayo nararatel, hindi na tayo dapat nagtataka. Sabi nga ni James, upon every trial na pinagdadaanan po natin, bakit? Expected na dapat yan sa isang Kristiyano. Pero ang nakakatuwa dito, in every situation na meron po tayo, nandoon yung promise ng Panginoon that God will never leave us nor forsake us. The word leave, yung iiwan ka, alala ko tuloy, yung merong, nung Halloween to, may mag-asawa, pumasok sila sa sa isang, di naman, parang haunted house, na parang yung mga nananakot, binabayaran, gano'n. So may mag-asawa, yung lalaki takot na takot, kumari pa siya ng takbo, hawak-hawak yung asawa, kinakaladkad kita sa CCTV, yung asawa niya. Pero nakakatuwa doon, even though natatakot siya, hindi niya iniwan yung asawa niya. Okay? Now, ang Diyos po sa atin, hindi tayo iiwan. In fact, sabi doon, He will never leave us nor forsake us, or the word is abandon us. The word abandon, ginagamit din yan terminology ng mga seaman. Okay, the word is abandon ship. Pag lumulubog na, hindi pwedeng tumalon ang kapitan. Okay? Dapat, kung lahat nag-abandon ship na, maiiwan yung kapitan, siya yung mag-isa. Kasi kapag nauna siya, kahit kanino pa man, second to the last, sanction po siya para ma-demanda po siya. Okay? Now, anong ibig ko sabihin nito when we say the word abandon? Ang Diyos hindi niya tayo iiwan kailanman. Bakit? Wala naman siya dahilan para iwan niya tayo eh.
When walang dahilan, ibig sabihin, walang mawawala sa Kanya. So ikaw bilang isang mananampalataya, makakasigurado ka na kapag sinabi ng Panginoon that I will never leave you nor forsake you, sigurado po yun. Kaya kung nahihirapan kayo i-grasp yung idea na yan, manalangin ka sa Panginoon. Kung kaya mo iyak, iyak mo sa Panginoon. Yung prayer mo dapat, yung prayer ng isang sumusunod sa Panginoon, na nahihirapan siyang sumunod, sabi niya, Lord, increase my faith. Matagal ka ng Kristiyano, simpleng prayer meeting, hindi mo maibigay kay Lord. Nakikiusap ako sa'yo, siguro tanggalin natin ng church, kasi nga, syempre we are praying na sana magkakasama tayo eh. Kay Lord ka na lang tumutok. Hindi ka ba nagpapasalamat sa Panginoon, sa lakas, protection? Noong nakaraang Pasko, nitong nagdaang araw, Pasko, may mga lugar na sabi ko nga, binaha. Actually, may mga nasawi pa nga eh. Kasi nga, natutulog lang sila, okay, Pasko noon, inagos yung bahay, natutulog isa, namatay. Tayo pasalamat sa Panginoon. Kaya tayo nagiging talunan lagi sa laban natin sa buhay kasi nga hindi natin dinidili-dili, pinagbubulay-bulayan ang pangako ng Panginoon. Pangako na maaari makapagbigay sa atin ng pag-asa upang makapagpatuloy sa buhay. Pinakamasaklap na mangyari sa tao, yung mawala ng pag-asa. Tama? Hindi pinag-usapan dito kung meron kayo. Pero meron mga taong, ang daming meron sila, nagpapakamatay pa rin. Sa Korea, ganun. Ang yayaman nila, mga sikat, nagpapakamatay. Alam niyo ba yon? Kaya, huwag yung katwiran na mahirap kayo. In fact, hindi tayo mahirap kasi may Diyos ka. Kung may Diyos ka, meron kang pag-asa. Pwede ba i-embrace mo yung pag-asa na yan na nasa Panginoon? So we have to acknowledge the presence of God. We need to be reminded of the promise of God. And pangatlo, we need to be thankful of the provision of God. We need to be thankful of the provision of God. Bagaman nasasabi ko po ito, kung bakit ko po inuulit-ulit to sa inyo mga kapatid, minsan nakakalimutan natin yung inaawit natin lagi. Count your blessing. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Minsan nagdududa ka, bilangin mo muna kasi yung pagpapala. Hindi ko alam kung sino dito yung sumunod. Okay, doon sa preaching natin last time, na isulat mo yung mga blessing. Ewan ko kung ano naging response, kung meron man. Pero iba kasi yung nagbibilang ng pagpapala mula sa Panginoon. Kasi nakikita mo, ang Diyos hindi siya sumala sa kanyang pangako. Never na never pong nangyari yan. Mga kapatid, ngayong pagpasok po nating 2025, kasi tapos na eh, ito na yung last Sunday eh. Okay, yung prayer meeting natin, January 1 nga, sakto eh. Kumbaga, ito na talaga yung last service natin ngayong 2024. Let us somehow, alam yan, go back. Kamusta na, okay, ang pag-acknowledge po natin sa presence ni God? Kamusta na ang pag-alaala po natin sa promise ni God? Kamusta na yung pagpapasalamat po natin sa provision ni God? Because these people, kung titignan nyo po, okay, the Israel, they have failed. Big time. Talagang grabe po yung nangyari sa kanila eh. Last na lang po, tingnan natin po yung chapter 40 ng 24. Gusto ko makita nyo to ha. Sabi po dito, ganito.
But my servant Caleb, ano sabi dyan? Because he had, ano sabi? Another spirit. Kasi yung spirito ng kalungkutan, normal lang yun kung makaka-express ka ng difficulties in life. Normal lang yun. But to have another angle, another spirit, that is victory that comes from God. Yun yung nakita ng Diyos. Kaya natuwa ang Diyos eh. Ang purpose lang naman ng Panginoon, for Israel to embrace the blessing na ibibigay niya. Kaso they fail. Pero kung meron man natuwa ang Diyos, natuwa siya sa taong ito. Sabi, because he had another spirit in him. Para-pareho sila pinagdadaanan eh. Kaso iba ng response. Hindi pinag-usapan dito yung talino. Hindi pinag-usapan dito yung resource, yung kayamanan na meron ka. Hindi pinag-usapan dito kung sikat ka. Patantanong, ano yung response mo in every situation? Are you focusing on God or not? Because if you're focusing on God, sabi niya, no, natuwa ang Diyos because he had another spirit with him and had followed me, ang sabi diyan, fully. Yung sumunod sila to spy, that's the first step. But to respond positively, yun yung kumumpleto ng kanyang pananampalataya. Buo yung pagsunod niya. Galing. Him will I bring to the land whither he went, and his seed shall possess it. Ano yung pagpapala ng taong sumusunod? Tandaan nyo hindi nyo man makamtan ang pangako ng Diyos sa panahon nyo ngayon, magpapatuloy yan sa inyong salit-saling lahi. Kasi napaka-short-sighted lang natin minsan. Minsan sinisisi mo pa, Lord. So Lord, pwede mo pagpalay, di mo pinagpalay. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi ikaw masusunod. Si Lord ang masusunod. This year, or this coming year, di pa naman uli lahat eh. Meron pa naman panahon kahit pa paano, hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kinakailangan nating tumutok sa Diyos na nagbibigay ng katagumpayan. Bakit tayo magiging matagumpay? Pinangako niya yan. At ang pangako na yan ay nakaangkla sa kanyang karakter na hindi siya magbabago, hindi siya nagkakamali, at hindi siya nakakalimot. Tayo po lahat tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon Diyos, kami ay nagkakatipon-tipon. Kami ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Panginoon, nais din po namin huli ng pagkakataon ito upang i-acknowledge po namin ang iyong ginawa sa buong 2024. Napakadami ito, Panginoon Diyos. Alam mo po, Panginoon, ang bawat isang kinakausap mo. And if God is talking to you right now, kasi hindi ko alam kung ano pagpapala sa inyo, tanging ikaw ang nakakaalam mo. And if God is spoken in your heart, di ba nararapat-dapat na magpasalamat tayo sa Panginoon? Pwede ba? I encourage you. I don't know what's in your heart, kung wala pa masalamat. Pero tara, lumapit tayo sa Panginoon, pasalamatan natin siya. Whatever that is, God deserves thanksgiving. God deserves our praise, and it's our duty on our part to give thanks to the Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Yes, salamat po. Yes, salamat po. Kawan na natin tayo sa altar. Sama-sama po tayo. Salamat. Or maybe, you fail big time. Okay lang yan. Okay lang. Salamat dahil palagi tinutulungan tayo ng Panginoon. Maybe you're saying, Pastor, nais ko humingi ng palim sa Panginoon. Mabago ang aking sarili. Gusto ko humingi ng lakas sa Panginoon. Upang sa gano'n, makapagpatuloy ako sa katagumpayan na ipinapangako. If that's your prayer this morning, I invite you to come. Tara, manalangin tayo magsama-sama sa Panginoon. Remember, ang Diyos lamang po nakakaalam na yung puso. It is an opportunity lang that God has given us para sama-sama tayo lumapit, maluhod sa harapan po ng ating Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po sa umaga na. Salamat sa mga tao na sinapit. Salamat, Panginoon Diyos. Dahil
for the life, for the provision,